Amen. Tangunahan mo, Brother Ryan, tayo manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Diyos. Minsan po, Panginoon, nagpapasalamat Yes. kami muli po, Diyos, sa pagkakataon na po, Panginoon, na kami magkakapit po, Amen. Panginoon. Hallelujah. Samahan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo kami ng knowledge, wisdom po, Yes, Panginoon. Lord. Hallelujah. At kami yung magagamitin sa kapagsalita po, Panginoon. Amen. Itago mo siya, Panginoon, sa iyong likutan. At Yes. naman mga lumalabas sa kanyang mga labi po, Praise Panginoon, God. na nagiging kalakasan, pagpapala, upang ang bawat isa sa iyo, Panginoon, ay lumaki po, Panginoon, ng Diyos. Amen. So, palay mo, Panginoon, ang gawain mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ang topic natin, samantalahin ang pagkakataon. Sa aklat ng Juan chapter 10 verse 10, ito yung sinabi, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Isa pa ulitin ko, Juan chapter 10 verse 10, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Naparito ako, sinabi ni Jesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Pinamagatan ko nga itong samantalahin ang pagkakataon. Ito yung ating topic ngayon. Samantalahin ang pagkakataon. Layunin ni Satanas, no, layunin ng kaaway. Una, sinabi dito, magnakaw, pumatay at manira. Ito yung ating pagpag-aralan ngayon. Number 1, magnakaw. Sinabi sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga maging marunong kaya pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Alam niyo mga kapatid, no, maraming magaganda sa paningin sa daigdig nito na nakakaumaling. Amen? Nakakatukso, nakakaakit sa paningin na masarap gawin, masarap subukan, na masarap puntahan, masarap pasyaran, na masarap tikman, na masarap gayahin. Amen? Hanggang sa malulung, mawili tayo, malulung at mawili sila. Ito nga ang layunin na sa atin, no, nakawin yung atensyon sa mga bagay na maganda sa ligid. No, ito yung layunin ni Satanas. Kaya nga ginagawa niya lahat, gawa siya ng gawa, likha siya ng likha, upang atensyon natin, yung focus natin, yung tuon natin ay mapasa kanya at mapalayo tayo sa Panginoon. Number 1 na ginagamit ni Satanas, social media. Amen? Kasi nandun na lahat eh. Makikita mo, mapapanood mo lahat, mapapakinggan mo, at maririnig mo lahat. Tayo na mahina, mabilis tayo mapatangay, at mabilis tayo madala, no? Tayo na mahina. Nung panahon nga ni Eva at Adan, unang ginamit ni Satanas, yung ahas, no? Siya yung ginamit ni Satanas. Kahit ko nasabi, katwiran o dahilan ni Eva, sabi niya, kasi naman, nalilang ako ng ahas, kaya natukso akong kumain. No? Unang ginamit ni Satanas, yung ahas. Kaya nga katwiran dahilan ni Eva nun, sabi niya sa Panginoon, nalilang po ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Na dapat humingi siya ng tawad sa Panginoon. No? Dapat nagsisi siya, hindi yung nanisi. At si Eva naman, no? Si Eva naman, ginamit ni Satanas. No? Siya yung ginamit ni Satanas upang magkasala si Adan. No? Si Eva yung ginamit ni Satanas upang magkasala si Adan. No? Kung bakit ko sabi, dahilan din at katwiran din ni Adan, sabi na Adan, sabi na kasi naman, pinakain ako ng babaeng ibinigay niya sa akin. Amen? Yun ang katwiran na yung dahilan niya. Na dapat ay magsisi siya, nanisi. Amen? Mga kapatid, yung napakahalaga no, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, na magsisi tayo. No? Sabi nga ng Panginoon palaging manalangin, matyaga sa panalangin, no, masipag sa panalangin. Bakit? No? Sa bawat ginagawa natin, sa bawat salita natin, sa bawat naisip natin, hindi tayo perfecto.
No, nakakagawa tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Nakakagawa tayo ng pagsuway, paglabag sa Panginoon. Kaya nga, no, yung pagsisisi ay napakahalaga. Amen? Sinabi nga diba ng aklat ng unang Juan, chapter 1, verse 8, kung di ako nagkakamali, sinasabi doon, kung pinapahayag natin sa Diyos yung ating mga kasalanan, diba, maasahan natin na ipapataw ng Diyos ang lahat ng ito sapagkat siya ay matuwid. Amen? No, maasahan natin, no, sinasabi doon na maasahan natin, no, patawad tayo ng Diyos, lilinisin tayo sa ating mga kasalanan. Kung pinapahayag sa Diyos yung ating mga kasalanan, huwag mo na ipagbukas, huwag mo na ipagpaliban. Amen? Na kapag nakagawa tayo ng pagsuway, paglabag sa Panginoon, lapit agad sa Panginoon. Ganyan yung mga taong tagasunod. Mga taong mga man of God na tagasunod, mananampalataya ng Panginoon na nagpapatuloy, nananatili, no, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ginagawa na isinasapamuhan na yung araw ng Panginoon. Na kapag dumating yung panahon na dumating yung oras, dumating yung araw na nakagawa tayo sa kapwa natin, nakagawa yung kapwa natin, amen, no, wag na tayo manisi. No, wag natin sisihin sarili natin, salip, no, magsisi. Kaya napakahalaga yung pagsisisi. Na walang patid, walang tigil, walang humpay na araw-araw oras lalapit tayo sa Panginoon kapag nakagawa tayo ng hindi maganda, hindi mabuti. Amen? Upang tayo na lagi tayong malinis sa Panginoon. No, sa paningin niya, lagi tayong malinis, lagi tayong matuwid, lagi tayong kalugod-lugod sa Kanya. Na lagi tayong mananalangin. No, walang patid, walang tigil na pananalangin ng pagsisisi. Amen? Ayun, mula kay Adan at Eva, maraming taong nabiktima. Maraming taong nabiktima. At siyempre, isa ako dito. Isa kayo dito. At lahat tayo nabiktima. Nabiktima. Na dati na tukso, na akit, na humaling, na patangay sa magandang bagay sa mundong ito. Amen? Maging yung mga bagay na masarap gawin. Kasi, nung tayo din nakakilala sa Panginoon, sa isip natin, mas maigi maging marunong. Kaya gawin ko kaya to, no, gayahin ko kaya to, tikman ko kaya to, subukin ko kaya to, no, pasukin ko kaya ito. No, ganun yung mindset natin, mas maigi yung maging marunong. Amen? Mas maigi yung maging marunong. Maging yung ating Panginoong Jesus na hindi nakaligtas kay Satanas. Amen? Walang nakaligtas kay Satanas. Lahat tinukso niya. Amen? Kung mabasa niyo sa aklat ng Mateo, chapter 4, di ba? Binabanggit doon maging ang ating Panginoong Jesus hindi nakaligtas kay Satanas. Ganun pa man, no, nabigo si Satanas. No, hindi siya nagtagumpay sapagkat ang ating Panginoong Jesus sumasa Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos, suma sa Kanya. Bugtong na anak ng Diyos. Amen? Noong mga panahong iyon, no, na tinukso si Jesus, ay si Jesus 40 araw, 40 gabing hindi kumain. Nagutom siya. Ang sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sinagutan mo sa ni Jesus, hindi lang sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Ganyan, no, ganyan yung kaaway, no. Tutuksuin ka sa mga bagay, sa hirap ng buhay, no, sa hirap ng sitwasyon, sa hirap ng kalagayan natin, no. Madali tayong bumigay, no. Si Satanas maraming offer yan. Marami siyang offer. Maraming bagay siya na i-offer sa atin upang madala. Bumagsak. May pangalawang tukso sa ating Panginoon sa sinabi doon ni Satanas. Sabi niya ay nasa templo sila. Tumalon ka. Ay sabi ni Satanas, sapagkat nasusulat, maging si Satanas, no, may alam sa kasulatan. May alam sa tungkol sa kasulatan. Kaya hindi lahat ng may alam sa kasulatan ay suma sa Diyos. Maaring ginagamit o kinakasangkapan lang yan ng kaaway, no, ni Satanas. Maging sabi ko nga kanina, marami na biktima si Satanas. Amen? Kung nabiktima niya si Eva, kung nabiktima niya si Adan, no, sa panahon natin ngayon, no, hanggang ngayon marami sa nabiktima.
Kaya hindi lahat ng nangangaral, nagtuturo ay suma sa Diyos. No, may maraming may alam sa kasulatan. Maging si Satanas may alam sa kasulatan. Sabi niya nga kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka, kasi nasa templo sila tumalon ka, sinabi sa kasulatan, sabi ni Satanas, pagkat sinabi sa kasulatan, aalayan ka ng mga ingatan upang di ka matisod sa bato. Sinagot sa Jesus, sinabi ni Jesus, huwag mong subukin ang Panginoon ng Diyos. Amen? Yung pangatlong tukso kay Jesus, sabi ni Satanas naman, sinabi niya doon na pangatlo na ba yun? Una, pagkain, pangalawa, tumalon. Yung pangatlo naman, sinabi ni Satanas na ibibigay ko sa iyo, di ba? Ibibigay ko sa iyo ang kayamanan, karangyaan, karangalan, kuha ko lamang yung sabay paglingkuran. Si Satanas, pinakita ng kanyang kabutihan, no? Pinakita ng kanyang ang pagtulong, pagbibigay. Kaya nga hindi lahat ng mapagbigay matulungin o hindi lahat ng tumutulong suma sa Diyos. Kasi natural na lang yan magbigay, tumulong. No, natural na lang, hindi lahat suma sa Diyos. Kaya ang tinitingnan talaga ng Panginoon, tinitingnan ng Panginoon yung pusong mapagkumbaga, yung pusong mapagmahal, yung puso na masunurin, yun tinitingnan ng Panginoon. Yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Hindi lahat ng mapagbigay, matulungin, no, mabait tulad ni Satanas ay suma sa Diyos. Maging si Satanas, no, ay sinabi niya sa Panginoon, pinukso niya, bibigay ko sa iyo lahat ng yan, karangalan, kayamanan, katandyaga, ibibigay ko ako lang yung sa may paglilingkuran. Sinagot sa Jesus, sinabi ni Jesus, at Diyos lamang iyong paglilingkuran at sasambahin. Umayas ka, Satanas. Amen? No, dito, wala nga nakaligtas kay Satanas. No, lahat tayo nalulang, lahat tayo biktima. Ganun pa man, hindi siya nanaig sa ating Panginoon Jesus, sapagkat sumasa Diyos ang ating Panginoon Jesus. No, sumasaka na yung kapangyarihan ng Diyos, kaya hindi siya nagtagumpay. Lahat tayo biktima dahil lahat tayo mahina, maliban sa ating Panginoon Jesus na sumasaka niya ang kapangyarihan ng Diyos. Wala na isa o sinuman na kaligtas kay Satanas. Kasamantalahin ng pagkakataon upang buhay natin ay mapasaapoy sa impyerno. Ganun pa man, salamat sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Amen? Salamat sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Sa aklat ng Judas chapter 1 verse 23, ito ang mabuting balita. Sinabi dito, agawin ninyo ang hahatulan sa apoy ng paghuhukom. Agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom. Agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom. Ang iba na may kawaan ninyo ng may halong pag-iingat. Kasuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. Amen. Ito yung mabuting balita, no? Agawin ninyo. Amen. At tayo mapapa-impyerno ang buhay, no, ay inagaw tayo ng Panginoon mula sa kamay ni Satanas. No, kaya nga ang mabuting balita na ipinangangaral, no, ito yung nagbigay sa atin ng pag-asa. No, sa aklat ng Judas chapter 1 verse 22, ito yung mabuting balita na tayong wala ng pag-asa, wala ng pagkakataon ay sa pamagitan ay may ng mabuting balita. No, binigyan tayo ng pag-asa, binigyan tayo ng pagkakataon. Sa aklat nga ng pahayag yung Diablo, yung Diablo o si Satanas at yung mga huwad na propeta ay tinapon sila sa dagat na apoy na pinagtapunan ng mga halimaw. Pinarusahan sila araw-gabi magpakailanman. Ito ay hula o prophecy na mangyayari, na magaganap. Kaya nga, wala nang pag-asa. Wala nang pagkakataon. Si Satanas, tayo may pag-asa. May binigyan pa tayo ng pagkakataon. No? Dahil sa biyaya at awa ng Panginoon. Amen. Glory to God. Sinasabi dito, samantalahin natin, kaya samantalahin natin lahat ng pagkakataon. Amen. Hallelujah. Samantalahin natin ang pagkakataon, yung biyaya at awa ng Panginoon. Amen. Sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Wag nating sayangin, wag nating itong bibigyan halaga natin ito.
Kaya nga ano, sinasamantala ni Satanas lahat ng pagkakataon upang makasama tayo. No, pahirapan kasama ng mga kaaway, kasama ni Satanas. Doon sa apoy ng impyerno. Amen, mahal tayo ng Diyos mga kapatid. No, talikuran natin ang ating mga kasalanan sa halip na magsisi. No, wag na tayong manisi. Yung kasama natin o yung kakilala natin, yung kapwa natin, maaaring ginagamit lang sila ng kaaway. No, ginagamit lang sila ng kinakasangkapan lang sila ng kaaway. Ayusin na lang natin, itama na lang natin. Amen? No? Ano lang natin, ituwid na lang natin. Amen? Kasi mahal din sila ng Diyos. Amen? Huwag lang natin silang husgahan o katulan. Sa halip, no, ituwid natin sa pamagitan ng aral na natutunan natin, no, itama natin. Amen? Basta ginawa mo yung part mo, amen, to honor God, no? Ang mabuting balita, no, ibinigay mo sa Kanya. Ginawa mo yun, amen, wala siyang madadahilan, no? Kinasangkapan ka ng Panginoon, ginamit ka ng Panginoon upang ang mabuting balita ay abutin siya. Ngayon, kung hindi na ito tanggapin, hindi na ito panghawakan, wala ka nang magagawa. No, ang magagawa natin, ang gawin natin, no, patuloy tayong magpagamit ng buhay sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Number 2, pumatay. No, ito yung layunin ng Satanas. Pumatay. Sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 4 hanggang 5, ngunit sinabi ng Ahas, hindi totoo iyan. Ngunit sinabi ng Ahas, hindi totoo iyan, hindi kayo mamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga na iyon, ay makakaunawa kayo. Kayo maging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. No, sinabi kay Satanas, ay sinabi kay Eva, hindi totoo yan. Amen, likas kay Satanas, no, ang pagsisinungaling. Dahil siya yung ama ng kasinungalingan eh. Noon pa man mamamatay na tao na siya. Yung lahat ng kasinungalingan gagawin ni Satanas dahil hindi siya panig sa katotohanan. Papatay na yung ating oras at panahon sa mga bagay sa daigdig dito upang tayo mapalayo sa ating Panginoon Jesus. Amen? Sinabi nga sa aklat ng Isaias dahil ng pagdayo natin sa Diyos, kasalanan. No, itutulak tayo ni Satanas sa pagkakasala upang mapalayo tayo sa ating Panginoon. Kasalanan. Ang kabayaran ay kasalanan. Amen? Romans 6:23. Kasalanang physical, kasalanang spiritual. Amen? Kaya wala tayong ligtas. Lahat tayo mamamatay, physical. Babalik tayo sa alabo. Amen? Pati yung ating spiritual, no? Wala tayong ligtas. Amen? Ganun pa man, no, mapalad ka. Sinabi ng Panginoong Hesus, ikaw na sumasampalataya, mamatay ka, ay muli ka mabubuhay. Ikaw na nabubuhay, sumasampalataya, ay hindi ka mamatay kailanman. Kasi darating yung panahon, magkakaroon ng rapture. Amen? Yung mga nabubuhay, hindi lang mamatay kailanman. Yung mga sumasampalataya, ay yung mga namatay, nabubuhay ng Diyos sa yung mga sumasampalataya upang tayo, yung sasalubungin natin yung Panginoon sa papawirin. Kaya, no, ganun pa man, itong ating kaluluwa ay may buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil sa isang tao, no, sa pagsunod ni Jesus, no, sa kalooban ng ating Panginoon Jesus. Bilang tayong buhay na walang hanggan. Ito yung sinasabi sa aklat ng Roma, chapter 5, verse 19. Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. So, lahat tayo ay naging makasalanan. Amen? Lahat tayo ay naging makasalanan at ang mga kasalanan ay walang bahagi sa kariyahan ng Diyos. Ang maging bahagi natin, no, impyerno o kamatayang walang hanggan. At iyan yung layunin ni Satanas. Yung maging bahagi tayo sa kanilang kaparusahan, no, sa kanilang no, ginawa, maging bahagi tayo. Mapa-impyerno ang itong buhay. Kaya lahat tayo ay naging makasalanan dahil kay Adan. Sa pagsunod naman ni Jesus sa kalooban ng Diyos, lahat tayo ay mapapawalang sala. Nung panahon ni Jesus, nung siya'y dadakpin, no, alam na siya'y dadakpin, no, upang parusahan, patayin at ipako sa cross. Itong mga panahong iyon, no, si Jesus nagbahabag siya. Ano siya, naghihirap yung kalooban niya. Nalulungkot siya. Maging ating Panginoong Jesus, diba? Sinasabi sa aklat ng kasulatan, nagbahabag si Jesus, nalulungkot siya, no, naghihirap yung kalooban, halos kamatay niya na. No, nung panahon ni Jesus, kasi
alam niya na eh, nadadakpin siya eh, para patayin, para pahirapan, ipako sa krus. Alam niya na eh. Alam mo, nung mga panahong yun, si Jesus, nanalangin siya. Nanalangin sa Panginoon. Kaya nga, no, mga kapatid, dumating man sa panahon natin na magpagkabag tayo, di ba? Tao lang tayo eh, mag-ating Panginoon na eh. Nagkatawang tao eh, magbabagabag tayo, no, maghihirap yung kalooban natin dahil sa mga bagay-bagay, sa mga problema, pagsubok, nalilungkot tayo. Amen? Na may mga panahon na gusto natin pakamatay, di ba? May mga ganyan mga pangyayari, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Pero, gano'n pa man, pinalitan ni Jesus, binigyan tayo ng halimbawa ni Jesus ng manalangin. Alam mo, si Jesus ng mga panahon yung manalangin sa Panginoon, sabi niya, Ama ko, magagawa niyo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Sinabi ng ating Panginoon Jesus, no? Ilayo niyo ako sa paghihirap nito. Ngunit, sinabi ni Jesus, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. Praise God. Hallelujah. Kung pamapawalang sala lang tayo. No? Tiniis ni Jesus yung hirap. Amen? Tiniis ni Jesus yung hirap upang tayo maharap sa Diyos ng walang dungis at kapintasan. Dahil walang makasalanan, mapalangit ang buhay. Amen? Kundi yaon lamang mapawalang sala. Kaya samantala natin ang pagkakataon habang nabubuhay, manumbalik tayo sa Diyos at mapapawalang sala. Pagsisiyang talikuran ng mga kasalanan, dahil kung hindi mo ito gagawin, no, yung diablo, no, yung kaaway ay lagi nakaabang upang samantalahin ka. Amen? Yung kasama mo, yung katabi mo, yung kapwa mo, maaaring gamitin ng kaaway at kasangkapanan ng kaaway yan, mga kapatid. Amen? Dahil no, sila ay nalinlang. No, dahil sila ay nalinlang din at no, malinlang din. Ibig sabihin ko na sila na-influensahan ng kasamaan, sila naging masamang influensa din. Amen? Maaari silang gamitin kasangkapanan. Walang ang sino man nakaligtas kay Satanas. Ang mabuting balita, dumating yung tagapagligtas. Amen? Ang ating Panginoon Jesus. Siya yung kordero ng Diyos. Amen, na nag-aalis ng mga kasalanan upang mapawalang sala tayo. Amen? Maharap tayo sa Diyos ng walang dungis at kapintasan. Purihin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Number 3. Ito ang layunin sa Satanas, manira. Kanina, pagnakaw, number 1. Number 2, pumatay. Number 3, manira o magwasak. Sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 7, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Doon nila nalamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nalaman na nila yung mabuti at masama. Nung nakita nilang sila'y hubad, ginawa nila, diba, kumuha sila ng dahon ng igos, pinagtahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. No, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa tungkol sa mabuti at masama. Dahil dito, no, buhay nila nawasak, buhay nila nasira. Ito ang layunin sa buhay natin. No, wasakin at sirain yung buhay natin upang mapalayo tayo sa Diyos, hiwalay tayo sa Diyos. Amen. Ito yung layunin sa Satanas, no? Sirain ang buhay, wasakin ang buhay natin. Amen. Doon sila nung nahiwalay at napalay sa Diyos. Na dati, ang ganda ng buhay nila, ang sarap ng buhay nila, nawasak, nasira. Noon kinain nila yung bungang pinagabawal. Noon na dati ang ganda, ang sarap ng buhay nila, makakain nila ang mga buwang kawis sa halamanan, maliban sa bungang sa gitna niyo. Amen? Nilagay nga sila ng Diyos sa halaman ng Eden upang ito ingatan at alagaan. Amen? Wala silang gagawin kundi ingatan at alagaan. Paano binigyan ka ng motor? Hindi ka na nagpagod, hindi ka na nagpawis, hindi ka na naghirap. No, kasi hindi ka na nag-building. Hindi ka na nagkasimbol. 'Di ba? Buo na ibinigay sa iyo, ingatan mo na lang 'yon. No, alagaan mo na lang. Parang binigyan ka ng bahay, house and lot, 'di ba? Hindi na ikaw yung nagpagod, nagpawis. Gawaan na yung bahay, andyan na yung bahay at lupa eh. No, iingatan mo na lang, aalagaan mo na lang. Kaya ang sarap ng buhay nila noon, ang ganda ng buhay. Amen. Ibinigay yung ating Panginoong Jesus. 'Di ba? Ibinigay. Hindi na tayo nagsakripisyo. Hindi na tayo
nagpagod, naghirap, no? Hindi na tayo ipinako sa krus, hindi na tayo pinahirapan, sinugatan, hindi na tayo binugbog. Amen? O hindi na tayo nagsakripisyo. Ingatan na lang natin at alagaan yung salita ng ating Panginoong Hesus. Ay ibig sabihin ko, no, kailangan natin isagawa, isapamuhay yung mga natutunan natin mula sa Panginoong Hesus. Amen? Dahil hindi na natin kailangan gawin yung ginawa natin Panginoon Hesus para yung buong mundo mapawalang sala dahil may gumawa na. Amen? Tayo na mapawalang sala, lahat tayo ay kailangan paggamit, no? Kailangan tayong paggamit at pasakop sa Panginoon Hesus upang maging ganap yung ating pananampalataya, no, sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga nung panahon yung ang sarap ng buhay, ang ganda ng buhay wa Eva at Adan. Nagkasala sila. Amen? Nagkasala sila. Amen? Inihayag ng Diyos yung kaparusahan sa kanila. Sabi nga ng Panginoon sa babae, ikaw babae, sa pagbubuntis mo, hirap ang dalanasin, at sa panganap, sakit ay titiisin. Biblical naman talaga. Sabi sa lalaki, ikaw lalaki, sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo magmumula, pagod, pawis, pagkain mo magagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Amen? Maging yung ating senador, Manny Villar, sinabi na nga, sipag at tiyaga, diyan tayo asinso. Diba? Kaya siya umulan. Ang masama lang hanggang sa mamatay na lang siya, no? Maghihirap siya, no? Hanggang sa mamatay siya. Amen? Kaya lahat tayo daranas ng hirap upang pagkain kuhain, pangangailangan kuhain, upang gumago, umunlad. Lahat tayo walang exempted, no, sa hirap ng buhay sa daigdig. Lahat tayo daranas. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Maging yung ahas, mga kapatid, hindi nakaligtas, no? Inihayag din Diyos ng kaparusahan sa kanya. Sinabi dito, ikaw ahas, sa iyong ginawa, parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at pagkain mo sa alabok magmumula. No, walang nakaligtas, no, sa Panginoon. Lahat inihayag ng Diyos, magpababae, lalaki, maging yung ahas na yon, no, na ginamit ko sa wala nakaligtas. Ganun pa man, hallelujah, dumating yung kaaway, ninakaw tayo, ginawa niya, ninakaw yung buhay natin, pinatay yung buhay natin, binasak yung buhay natin. Pero dumating yung Panginoong Hesus upang magkaroon tayo ng isang buhay na masagana at ganap, no, sa awa at biyaya ng Panginoon. Upang maging masagana ang buhay at ganap ang buhay, no, maranasan, samantalahin natin yung pagkakataon. Amen? Na dumali lagi sa mga gawain, no, sa mga pagtitipon. No, dalo lang ng dalo. No, samantalahin yung pagkakataon. Habang ang Panginoon di pa dumarating. Habang ang Panginoon, no, hindi pa ito yung panahon, pitong araw ng pagdating niya. No, samantalahin, manalangin palagi, tumawag sa Lord, magpuri sa Panginoon. No, umawit ang papuri, umawit ang pananalamat sa Panginoon. No, kahit siya, lagi tayong mananalangin. Walang tigit na pananalangin. No? Mag-aral at magbasa ng Biblia, magsauli ng mga verse. Amen? Magsaulo sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, no, sa panahon ng tigmaan, kasi ito yung magagamit natin. No, magagamit natin sandata, magagamit natin upang lumakas, tumatag, tumibay yung buhok natin. Salita ng Panginoon. Kailangan mag-memory verse kayo, no, magbasa ng Biblia. Isang araw, no, mangangaral ka na, magbabahagi ka ng salita ng Diyos. No, may tuturo mo na yung salita ng Diyos. Magpapatutuo ka na. No, tuloy-tuloy lang, no, hakbangan mo lang, lakaran mo lang ito. At sasamahan tayo ng Panginoon. Isagawa mo, isa pamuhay mo ito, naniniwala ko na lalayuan tayo ng ating Panginoon. Amen? Ay, lalayuan tayo ng diablo, lalayuan tayo ng kaaway. Masamantalahin yung pagkakataon na mapalapit sa Diyos. Amen? At lalapit sa atin ang Panginoon. Pag tayo sumat sa Diyos, no, wala nang magagawa ang kaaway, mga kapatid. Amen? Wala nang magagawa ang kaaway, hindi tayo iiwan ng pabayaan ng Panginoon. Amen? Pangako na yan eh. Kung ninakaw ni Satanas yung buhay natin, no, kung itong buhay natin ay, no, pinatay ni Satanas, itong buhay natin ay binasak ni Satanas, no,
dumating naman yung ating Panginoong Hesus, no? Upang kuhain tayo kay Satanas na magnanakaw. Amen. Upang muli tayo mabuhay sa kamay ni Satanas na mamatay tao. Upang ayusin yung buhay natin na sinira ni Satanas. Amen. God is good all the time. Hallelujah. God is good all the time. Sabi nga ng Galatians chapter 6 verse 9 hanggang 10, samantalay natin ang pagkakataon. No, gumawa ng mabuti. Amen. Huwag susuko sa paggawa ng mabuti. No, huwag magsasawa sa paggawa ng mabuti. Amen. No, sa tamang panahon, mag-aani tayo. Amen. No, samantalahin ang pagkakataon. Huwag magsasawa. Mag-aani tayo. Aani ng tagumpay. No, unti-unti, dahan-dahan, maalis natin, matanggal natin, mahubad natin yung kinasanayan na. Yung kinahumalingan na, kaugalian na, pinaniwalaan na. Amen. Kaya huwag tayong suko sa paggawa ng mabuti. No, huwag tayong magsasawa. Amen. Tayo ay magtatagumpay. Mag-aani nga tayo. Mag-aani ng pagpapala. Isang araw magkaroon tayo ng sariling bahay at lupa, no, pagkakitaan, o negosyo, no, mga sasakyan, no, isang araw. Amen. No, banal na Espiritu isa sa atin, no, buong tapang natin na ipangaral, na ibahagi ang Diyos, na walang kinikilingan, walang sino-sino. Amen. Magpapatuto tayo, paparangalan natin Diyos sa buhay natin, no, isang araw. Kung hindi tayo mag-asawa sa paggawa, hindi tayo magsusuko sa paggawa ng mabuti. Amen. Pagpapalain tayo ng ating Panginoong Hesus. No, sa tamang panahon, mag-aani nga tayo. Amen. Kaya ako, hindi ako nagsasawa eh. Hindi ako nagsumusuko sa paggawa ng mabuti. Amen. Dahil ito yung kalooban ng Diyos. Hindi ako nagsasawa. Kaya samantala natin kapatid, no, ang pagkakataon. Dahil sa tamang panahon, mag-aani tayo ng tagumpay, mag-aani tayo ng pagpapala. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Hesus. Upang magkaroon tayo ng buhay, no, isang buhay na masagana at isang buhay na ganap. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tapos na tayo mga kapatid. Ay manalangin bilang pagtatapos. Hallelujah. Pwede bang palapak sa Panginoon? Glory to God. Hallelujah. Mahal naman sa langit, maraming salamat po sa pagkakataon ito. O Lord, sinamahan po ninyo ang gawain ito, Panginoon, sa lubig ito, Panginoon. Dalahin ko, Lord, mula sa aming kasama, kapatid na si Jeffrey. Lord, dalangin ko, salita mo, Panginoon, ay magbuhat, tumugo, lumago ito sa buhay na hindi man ngayon, Panginoon. Dalahin ko isang araw, Lord, hallelujah, ay makasama namin ang kapatid namin na si Jeffrey, ito, Panginoon. Lord, hallelujah, ay sasamba sa iyo, maglilingkod sa iyo, magpagamit ng buhay. Dalahin ko, Lord, banal na Espiritu, sumasa sa kanya. O Lord, pagkilala ng pagtanggap sa iyo, Lord, sa gabi ito ay, Lord, dalahin ko ay bigyan po ito ng pansin, bigyan po ito ng halaga. Lord, huwag niyo po sa mabayaan, o ingat, huwag niyo po sa pabayaan. Lord, ingatan niyo po sa Panginoon. Hallelujah, sa gawa ng kaaway, ang sumpa ng kaaway, ang mga balak niyo sa buhay ng Panginoon. Lord, agawin niyo po siya, Panginoon. At Panginoon, nakasama namin, Panginoon, hallelujah, dito po sa lugar ng Alabang, hallelujah, na magbibigay ng papuri para sa iyo. Lord, palakasin yung loob niya, palatagin niyo po ang loob niya. Ibahin niyo po ang loob niya, Panginoon. Hallelujah. At Panginoon, maging bahagi po siya, Panginoon, ng iyong kaharian. Makasama na yung bibigay ng papuri, bibigay ng parangal sa iyo. Maging Lord sa buhay ng mag-asawang ito, Lord, ang aking kapatid na si Brother Ryan at Sister Annabelle, Panginoon, patuloy nyo gamitin kasangkapanan sa inyong makapangyarihang pamamaraan. Salita mo ay patuloy, Lord, hallelujah, sumasa kanila, sa mga kasama nila, kakilala nila ay Panginoon. Ang mensahe po, hallelujah, na narinig nila ay patuloy, Lord, na ibahagi ito, maituro ito, Panginoon, maipangaral ito, Panginoon. Lord, bigyan sila ng tapang, lakas, tatag ng loob, Panginoon, hallelujah. Mabuting balita ay patuloy panghawakan, patuloy, Lord, hallelujah, sumasa kanila, Panginoon, sa kapwa nila, sa mga kasama nila, Panginoon, hallelujah, ay Panginoon, ito nga po, Panginoon, ay makilala, mahayag, Panginoon, at maging mabugat, magandang halimbawa po sila, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Dalahin ko ang pag-iingat, pagligtas ay sumasa kanila kapayapaan, sumasa kanila, Panginoon, at pagpapala po sumasa kanila, maging Lord, sa buong pamilya ni Brother Ryan, sa Annabelle, Lord, lakas kalusugan ay sumasa kanila. Patuloy kayo, Lord, gumawa ng mga bagay-bagay, Lord, na imposible, na
walang magagagawa kundi kayo lamang, Panginoon. Lord, papuri sa iyo, parangal sa iyo, Panginoon. Gamitin yung aming buhay. Lord, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, kung puso namin tuwirin nyo, paging tapatin nyo, upang, Panginoon, hallelujah, sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, Panginoon, ay magbigyan ka namin ng kaluguran, kaluwalhatian, Panginoon. Lord, anumang gawa ng kaaway, anumang sumpa ng kaaway, anumang balak ni Satanas sa aming buhay, ay wasakin, sirahin, masalit, Panginoon, kabanalan, makita, mahayag sa amin. Papuri sa iyo, parangal sa iyo, sa buhay na ito, Panginoon, hallelujah, ay may trust ka palagi, maliwalhati ka palagi. Lord, purihin ka, luwalhatiin ka, sa inyo lamang pinakamataas na papuri, parangal sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Praise the Lord.